Sauron. Hinugot ang espada. Sumigaw. Lintik. Talagang naloko mo ako. Nag-ambala ako dahil sa mga kasinungalingan mo. Tunay kang ang isang demonyo. Wala man lang pakialam si Chen Bai kay Sauron. Tumingin siya pababa sa Santo Papa na nakahandusay at sinabi, "Magpakita ka na." Masamang nilalang na umagaw sa trono ng Santo Papa. Maya-maya, biglang nag-alinlangan si Kabalyerong Sauron. Bigla siyang nautol. Ano, ito? Hindi inaasahan. Lahat ng sinabi ni Chen Bai ay totoo. Ang Santo Papa ay sa wakas naglantad ng tunay na anyo. Naging isa siyang zombie na may matutulis na pangil at mahabang sungay. Mapatla ang mukha at namumula ang mga mata. Tumawa siya ng malakas at nakakatakot. Ang mga taong nakatayo sa likuran ng lalaking ito ay natakot. Tumakbo palayo, sumisigaw. Iyon ang mahabang sungay ng demonyo. Isang lalaki ang hindi makatayo ng maayos. Nagbulalas. Anong nangyari sa Santo Papa? Ang Santo Papa na nagkukunwari kanina ay matagumpay na nag-transform. Isang maskuladong demonyo ang tumayo sa harap ni Chen Bai. Galit na galit siyang yumuko sa lupa. Nanginginig ang katawan. Nagsalita, "Ki, kailangan kitang patayin." Hindi gaanong nataranta si Chen Bai sa nakatagong boss na ito. Tiningnan niya ito ng may interes at seryosong nag-isip. Ito mismo ang hinihintay ko. At ngayon ang tamang panahon para ipakita ko ang kakayahan ng aking virus. Ngunit nag-isip siya. Ang kakayahan ko ay masyadong nakakatakot para sa mga tao rito. Kung gagamitin ko ang kakayahang ito, lubusan silang maniniwala sa mga paninirang puri ng Santo Papa. Naalala niya ang imbakan ng kagamitan na may maskara. Nagpatuloy siya sa pag-iisip, kaya ang pakikipagtalo sa Santo Papa ay napakatanga. Maging ang pagpapakawala ng virus para patayin siya ay hindi makukumbinsi ang mga tao. Mabuti na lang at mayroon ako nito. Hawak ang pinong dugo sa kamay. Naisip niya, ito ang pinong dugo ng demonyo antas A na namuo noong sinusundo ko si Meng Meng. Naalala niya noong inatake niya ang Santo Papa. Siya mismo ang nagtanim ng pinong dugo ng demonyo sa katawan nito para maging zombie ito. Nang itulak ko ito sa katawan ng Santo Papa at durugin ito. Kasabay nito, nag-inject ako ng zombie virus. Kahit alin pa ang epektibo. Ang Santo Papa ay paghihinalaan ng simbahan. At talagang ituturing siyang isang halimaw. Sa sandaling ito, binuksan ng demonyong Santo Papa ang malaking bibig. Iniluwa ang isang maliit na bolang apoy na nagniningning ng nakakasilaw. Maya-maya, mula sa maliit na bowl ang apoy. Nagbuga siya ng malawak na dagat ng apoy. Kumalat sa paligid. Umatake sa maraming inosenteng tao. Nagsigawan ang mga tao. Demonyo. Demonyo iyan. Takbo. Naghanda si Chen Bai. Nasisiyahan siyang nag-isip. Ang sungay ng demonyo at ang apoy ng demonyo ay epekto talaga ng pinong dugo. Tapos na ang laban. Ang kinakailangan para magamit ang dugo antas A ay napakahigpit. Kawawa naman si Kabalyerong Sauron. Mula sa isang pagkagulat, lumipat siya sa isa pa. Ngayon ay natulala siya sa harap ng Santo Papa. Nagbulalas. Ang Santo Papa, talaga palang isang demonyo. Tumayong hindi gumagalaw si Chen Bai. Hindi lumaban. Hinayaan ang demonyong Santo Papa na magwala. Tiningnan niya ito mula sa malayo. Mayabang na naisip. Ang katawan niya ay malapit ng gumuho ng lubusan dahil hindi nito makayanan ang lakas ng ganitong uri ng dugo. Higit kanino man, naiintindihan ni Chen Bai ang sitwasyon. Ngayon, nagsimula siyang umarte. Itinaas ang dalawang kamay sa langit at nagsalita ng malakas sa harap ng karamihan para makuha ang lahat ng pananampalataya. Ang demonyo sa impyerno ay inagaw ang Santo Papa. Binaluktot ang mga doktrina at sinaktan ang mga mananampalataya ng liwanag. At ngayon, nang ahas ka pang pigilan akong puksain ang salot at pagalingin ang mga nilalang. Hindi mapapatawad ang kasalanan mo. Si Kabalyerong Sauron dito ay lubos na natulala. Para siyang isang batang halaman sa gitna ng bagyo. Hindi alam kung kanino kakapit. Sa tamang sandaling ito, itinuro ni Chen Bai ng diretso ang hintuturo sa Santo Papa at seryosong nagsalita. Ngayon, ibababa ko ang parusa ng kabanalan sa iyo. Tinansya ang sandali kung kailan hindi na makayanan ng Santo Papa ang dugo. Agad pagkatapos ng salita ni Chen Bai, "Mamatay ka." Ang katawan ng demonyong Santo Papa ay sumabog. Tumalsik ang mga makapal na likido na kulay tinta at itim. Sumuka mula sa lahat ng dako ng katawan. Mukhang napakasaklap. Makalipas ang ilang sandali, sa ilalim ng pagsaksi ni Sauron at ng lahat, naging malinaw na ang lahat. Ang buong karamihan ay sabay-sabay na nag-usap ng maingay. Pinatay niya ang demonyo. Talagang pinatay niya ang demonyo. Maging ang kabalyero ay lubos ng naniwala. Yumuko sa harap ni Chen Bai. Kusang nagsisi. Commander ng mga kabalyero. Sauron ng banal na luklukan ng liwanag. Humihingi po ng pagsisisi sa inyo. Ang aking isip ay nabulag ng demonyo. Nagkasala ako ng paghadlang sa inyo. Si Sauron ay handang tumanggap ng parusa.
Agad na nagpatawad si Chen Bai ng may kabutihang loob. Iniabot niya ang kamay sa harap at masayang nagsalita. Pinahahalagahan ko ang iyong katapangan at pananampalataya. Ngunit nais kong malaman mo na hindi pinarurusahan ng Panginoon ang mga tao. Walang pakialam ang Panginoon doon. Dumating ako rito sa pagkakataong ito para lamang sa isang bagay, alisin ang salot. Tumingala si Kabalyerong Sauron kay Chen Bai na may mga matang puno ng paghanga at pagsamba. Sumagot agad, naiintindihan ko po, o dakila at maawang Diyos ng salot. Agad kong dadalhin ang lahat ng may sakit sa lungsod sa inyo. Mula nang mapuksa ng Vatican ang mga demonyo, mabilis na hamina ang banal na luklukan. At mabilis namang umangat ang kulto ng salot. Wala nang hadlang sa mga kilos ni Chen Bai sa Europa. Narinig na ng lahat ang pangalan ng Diyos ng salot. At lahat ng mga lungsod na may salot ay tinatanggap ang pagdating ni Chen Bai. Ang mga pinagmulan ng salot na dati nang laganap sa bawat lungsod at nayon sa Europa. Ngunit ang pagbuo ng buto ng salot ay malayo pa sa pagtatapos. Kinailangan ni Chen Bai na magpatuloy pasulong. Libutin ang Africa, Asia, at Oceania. Nakakita siya ng maraming iba't ibang lahi, relihiyon, at dinastiya. Isang taon ang lumipas. Sa loob ng dungeon, si Chen Bai ay gumagawa ng misyon. Pinakawalan niya ang enerhiya ng virus sa kanyang palad. Naisip ni Chen Bai, 1 taon, 5 buwan, at 12 araw na. Sa wakas, nagtagumpay na rin. Nakaupo siya sa isang mataas na baitang. Sa likuran niya ay mga patong-patong na bundok. Mas determinado ang mukha ni Chen Bai. Malapit nang makamit ang tagumpay. Naisip ni Chen Bai ang susunod na hakbang. Susunod, kailangan ko na lamang bawiin ang ugat ng salot. Bagamat walang malakas na kalaban sa dungeon na ito. Talagang napakahirap pala. Tumingin si Chen Bai sa malayo. Nagsimulang makaramdam ng pagsisisi. Nag-isip, kung alam ko lang bago pumasok na aabutin ng ganito katagal para matapos. Hindi ko talaga gugustuhing pumasok sa dungeon na ito kahit kaunti. Tutal, ang 1 taon at kalahati ay napakahalaga sa katapusan ng mundo. Tumayo si Chen Bai sa harap ng isang lugar na halos kamukha ng Great Wall. Maraingal at malawak, lumitaw ang system panel. Isang tanong. Nais mo bang bawiin ang lahat ng buto ng salot sa haligi ng salot? Tumingala si Chen Bai na may mga matang puno ng kumpiyansa. Nagsalita, oo, lumipat ang eksena sa Europa noong Middle Ages. Plaza kung saan nakalagay ang haligi ng salot. Dito, lahat ng mamamayan ay nagtipon at nanalangin. Ang haligi ay laging naglalabas ng puwersa para patuloy na sumipsip ng virus. O dakilang Diyos ng salot, naway maging maayos ang inyong paglalakbay. Maagang matapos ang inyong plano. Ang lahat ay nangyayari ng maayos. Nang biglang natigilan si Elena. Sa paligid dito, may bahagyang pagyanig. Sa sandaling ito, lahat ay nataranta. Ang kabalyerong katabi ni Elena ay sumigaw. Nagtanong sa sitwasyon. Anong nangyayari? Mataas na pari Elena. Ang halijing ito, na parang may pakiramdam. Siya ay napaluha pagkatapos manalangin at nagsalita. Natapos na ng Diyos ang kanyang paglalakbay. Ngayon ay babalik na siya sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos, lumingon si Elena. Nagpatuloy sa pagsasalita sa kabalyero. Pakiusap, hayaan mong bigkasin ng lahat ang mga doktrina na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Para malaman ng Diyos na naisalo na natin ito. Tiningnan ng kabalyero si Elena. Idinikit ang kamao sa dibdib. Matatag na sumagot, opo, mataas na pari. Pagkatapos ayusin ni Chen Bai ang Florence. Hindi na naniniwala ang mga tao sa banal na Panginoon. Si Elena ang naging mataas na pari para sa kulto. Kumakatawan kay Chen Bai. Niyakap ng babae ang 2 kamay. Habang naiiyak sa emosyon, nagsalita, tinatawag tayong kulto ng salot. Hindi dahil sinasamba natin ang sakuna at pagkawasak. Ang mataas na pari Elena at maraming tao sa likuran ay taimtim na tumingin sa haligi ng espiritual na lakas na iniwan ni Chen Bai. Nagpatuloy siya, hindi rin dahil pinupuri natin ang pagkabulok at kamatayan. Noong Middle Ages, Florence, sa mga lansangan, narinig ng mga tao ang magandang balita mula sa Diyos na si Chen Bai. Lahat sila ay tumingala, ang mga tao sa kalsada o sa bahay, maging ang mga hayop, ay huminto sa lahat ng gawain. Pagkatapos ay sabay-sabay na umawit ng himno. Kundi dahil umaasa tayong ang mundo ay magiging mapayapa at maganda. Ang mga tao ay magiging malusog at masaya. Ang haligi ng salot ay naglabas ng lalong lumalakas na puwersa. Ang mga lilang liwanag ay pumalibot sa kalangitan sa itaas. Umiikot, napakaraming pari at mamamayan ang yumuko sa harap ng haligi ng virus. Sabay-sabay na umawit ng himno. Kaya kailangan nating unawain ang salot, para hindi na nila tayo masaktan pa. Umawit si Elena, kaya umaasa tayong kontrolin ang salot, para tulungan nila tayong puksain ang kasamaan. Sa itaas ng ulo,
lumitaw ang isang malabong usok ng virus. Hindi lamang si Elena, kundi lahat ng mga tapat na mamamayan ay lumitaw ang mahiwagang usok na ito. Nagsimula itong kumalat sa buong espasyo. Umawit ang mga tao. Noong mangmang pa tayo, pinapatay natin ang isa't isa. Tumingin mula sa malayo kung saan nakalagay ang haligi ng virus. Kitang-kita ang nagniningning na kidlat na lumalabas dito at tumuturo diretso sa langit. Ngayon, ang mga lilang usok na kumikinang kanina ay lumutang at kumalat sa buong malawak na kaharian. Kasunod nito, lumaki rin ang haligi ng kidlat. Hindi nagtagal, natakpan na nito ang lahat. Ang awit ay umalingaw-ngaw sa lahat ng dako. Kumalat sa bawat bahay. Ngayon, kapag nauunawaan na natin ang salot, ang mga tao sa lahat ng dako ay hindi naman nanakit sa isa't isa. Sa hinaharap, kapag kontrolado na natin ang salot, maglalaban tayo ng magkakasama. Ang salot ay sa wakas magiging sandata para protektahan ang mga nilalang at lumaban. Ito ang magpapang-inig sa mga demonyong gumugulo sa mundo. Ito ang magpapakilabot sa mga malulupit na demonyo. Ito ang pupuksa sa mga kaaway ng mga nilalang. Lahat ng bagay sa mundo ay sa wakas darating sa paghina at pagkabulok. At milyon-milyong nilalang ay magtutulungan. Mabubuhay magpakailanman. Hindi kailanman mapupuksa. Lahat ng bagay ay nabubulok. Ngunit ang mga nilalang ay hindi namamatay. Lahat ng bagay ay nabubulok. Ngunit ang mga nilalang ay hindi namamatay. Si Chen Bai, sa ibang lugar, naramdaman niya ang katapatan ng mga tao. Bigla siyang nag-isip, narinig ko. Iyon ang kanilang mga boses. Patuloy na umalingaw-ngaw ang awit. Naway ang liwanag ng Panginoon ay laging suminag sa mundo. Ito ay malinaw hanggang sa katotohanan. Ipinadala kay Chen Bai sa malayong lugar. Tumingin si Chen Bai sa malayo patungo sa Florence. Naantig, nagsalita, lahat ba iyon ay kanilang taus-pusong panalangin. Sa mismong sandaling ito, lumitaw ang isang abiso. Misyon kumpleto. Umaalis na sa dungeon. Mundo ng demonyo. Pabrika ng salot. Lumitaw ang bagong abiso. Gantimpala ng misyon ay nililikha na. Agad, isang bagong item ang lumitaw. Ayon sa sistema, ito ay ang aklat ng pagpapalit ng propesyon, Biochemical Annihilation Calamity 3S. Lahat ng bagay ay isinilang. Nagdadala ng hindi mabilang na posibilidad. Lahat ng bagay ay nagtatagpo. Nagdadala ng hindi mabilang na sorpresa. Lahat ng bagay ay naglalaban. Nagdadala ng walang katapusang sakuna. Lahat ng bagay ay namamatay. Nagdadala ng hindi mabilang na muling pagsilang. Huwag kang matakot. Ikaw ay bahagi ng Biochemical Annihilation Calamity. At ang Biochemical Annihilation Calamity ay ang lakas na pag-aari mo. Kinakailangan sa paggamit, mayroong talento ng Virus Monarch 3S. Dahan-daang lumapag si Chen Bai. Tumapak siya sa lupa. Ang balumbon ng pagpapalit ng propesyon ay kasunod na napunta sa kanyang kamay. Hawak ang balumbon ng pagpapalit ng propesyon sa kamay. Bumulong si Chen Bai sa sarili. Ibig sabihin nito ay hindi makikita ang kakayahan. Gusto ko talagang magpalit ng propesyon ngayon din. Pagkatapos ay mabilis niyang itinago ito sa loob ng damit. Ngayon, umalis siya sa tarangkahan ng lihim na lugar. Habang naglalakad, nag-isip siya, ngunit ang misyon ni Lido ay nangangailangan ng 2 balumbon. Hindi 2 propesyon 3S. Ngayon, mayroon na akong isang balumbon ng pagpapalit ng propesyon 3S. Kailangan kong mabilis na hanapin ang pangalawa. Katatapos lang niyang lumabas, nag-abiso ang sistema. Ang misyon ng pabrika ng salot ay nabigo. Medyo nagulat siya. Tumingala siya sa system panel. Natuklasan. Nabigo ang misyon ng pabrika ng salot. Ngayon, natigilan si Chen Bai. Lubos siyang nagulat sa resulta na ito. Patuloy na nagtanong si Chen Bai. Ha? Anong nangyari? Hindi ba't natagpuan ko na ang pinagmulan ng pabrika ng salot? Hindi. Nang matagpuan ko si Bukas Sumi. Hindi man lang ako inabisuhan na kumpleto na ang misyon. Mukhang ang pinagmulan na hinihiling ng misyon na hanapin ay isang bagay na nagbago dahil sa kanyang pag-iral. Pagkatapos niyang magsakripisyo, tiyak na nawalan ng lakas ang pinagmulan at naglaho, kaya nabigo ako sa misyon. Ngayon lamang tumingala si Chen Bai sa lahat ng dako ng lihim na lugar at tiniyak. Tiyak na ang mga kabuting ito. Makalipas ang ilang sandali, lubusang nakalabas na siya sa mahirap na dungeon na ito. Inilabas niya ang system panel at nag-isip. Hindi ko alam kung kumusta na ang Bai City. At ang lahat sa chat group. Nag-message si Chen Bai. Nagtanong kay Song Zekiong. Ano ang kasalukuyang sitwasyon ng Bai City? Anong lakas na ang mayroon ang lahat ngayon? Agad na sumagot si Song Zekiong. Opisyal nang nagsimula ang gawain sa muling pagtatayo. Napili ko na ang lokasyon para ilagay ang supercomputer at linya ng produksyon. Nag-message pa si Song Zekiong. Lahat ay may direksyon ng pagsisikapan pagkatapos ninyong gabayan. Ngunit 4 at kalahating araw pa lamang ang lumipas.
Lahat ay tumutulong din sa pagtatayo ng Baidi City. Kaya walang gaanong pagbabago sa lakas. Nabasa ito ni Chenbai. Lubos siyang nagulat. Nagbulalas siya. 4.5 araw. Malinaw na nasa loob ako ng dungeon ng 1 taon at kalahati. Ang oras na ginugol ni Chenbai sa paggawa ng misyon sa dungeon ay hindi gaanong nagbago. Ngayon lamang niya itinaas ang kamay. Hinawakan ang orasan na nakasabit sa leeg. Naintindihan. Mukhang dahil ito sa orasan na buhangin. Naalala niya noong pumasok siya sa lihim na lugar. Biglang nagliwanag ang orasan. Hanggang ngayon lamang napag-isipan ulit ni Chenbai. Ito ay orihinal na nakakonekta sa akin. Nang pumasok ito sa aking katawan, lumilitaw o nagtatago ito ayon sa aking kamalayan. Ngunit sa dungeon, kusa itong lumitaw, at ito lamang ang makakagawa ng 1 taon na parang 1 araw. Sa chat group, nag-message si Han Xiao. Mga kapatid, tatanggap ko lang ng abiso. Ang misyon ng pabrika ng salot ko at ni Boss Bai ay nabigo. Nang makita ito, ang iba ay agad na nag-alala. Nagtanong, kumusta na si Boss Bai? Ano nangyari kay Boss Bai? Hindi ba iyon ang misyon para kunin ang balumbon ng pagpapalit ng propesyon 3S? Hindi nakuha ang balumbon na iyon. Huwag nang alalahanin ang balumbon ng pagpapalit ng propesyon. Hindi ko alam kung nakaligtas si Boss Bai. Huwag kayong masyadong mag-alala. Isang misyon lang na nabigo. Hindi naman ibig sabihin na may masamang nangyari. Nabasa ito ni Chenbai. Tiningnan ang chat group, at sinabi, lumalabas na nakatanggap din si Han Xiao ng misyon. Ngunit tiyak na hindi katulad ng sa akin. Tutal, mayroon akong marka ng salot. Pagkatapos ay medyo nahiya si Chenbai. Nagsalita mag-isa. Tingnan natin kung ano ang sinabi niya sa grupo nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ay nag-message siya sa grupo. Ang misyon ng pabrika ng salot ay talagang nabigo. Nang makita siyang nag-message, ang iba ay agad na nag-alala. Nagtanong sa kanya, Boss Bai, Kuya, malungkot ka ba? Pwede kitang bigyan ng mainit na yakap. Nag-message si Liu Wei, handang tumanggap ng isang Boss Bai na nadismaya dahil sa pagkabigo sa misyon. Ang mainit na lugar na maya-alok ko ay marami. Hindi lang isang yakap. Ang nag-chat kanina, nang makita ito, ay agad na nagalit. Sumagot, Ate Liu Wei, gusto mo bang lumaban? Lumabas ka rito. Makipaglaban tayo. Nagbulalas si Black Crow. Isang misyon na kahit si Boss Bai ay nabigo. Diyos ko, inalo rin ni Shui Chuan. Okay lang iyan. Pinuno ng grupo. Ikaw na ang pinakamalakas na nakilala ko. Overlord, ang tunay na lalaki ay hindi kailanman natatakot sa kabiguan. Sayang lang, nawala ang propesyon na antas 3S. Ang iyong Han King, isang boss na mahigit level 70 ang nagsakripisyo para magbukas ng dungeon. Normal lang na mabaygo. Nang makitang lahat ay inaalo siya. Nagpa siya siyang sabihin ang totoo. Kasabay nito, ipinadala niya ang larawan ng balumbon ng pagpapalit ng propesyon na Biochemical Annihilation Calamity 3S na tatanggap lang sa grupo. Ang dungeon para sa balumbon ng pagpapalit ng propesyon 3S ay hindi nabigo. Dahil ang mahalagang NPC ay nagsakripisyo para buksan ko ang dungeon. Nawala ang target ng misyon. Ang misyon ng pabrika ang nabigo. Pagkatapos magsalita, naghalukip-kip si Chenbai. Bahagyang ngumiti. Interesado siyang pinagmasdan ang susunod na kilos sa grupo. Ang mga nasa grupo, nang makita ito, may ilang nakaintindi na. Mayroon ding hindi pa nakakaintindi. Nag-chat. Ano raw? Ano raw? May nagpaliwanag. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Binabati kita. Binabati kita. Diyos ko. Propesyon 3S yan. Ngumiti si Chenbai. Hindi siya masyadong nagyabang. Tahimik lamang na pinagmasdan pa ang kilos ng mga miyembro sa grupo. Nag-chat si Han Xiao. Boss Bai, dapat ba nating i-upgrade ang chat group sa isang alyansa? Agad na nagtanong si Overlord. Ano ang alyansa? League of Legends ba? Ang iba pa ay patuloy na nagbigay ng opinyon. Alam ko na, pagkatapos mag-upgrade, o kapag nagsasalita tayo o nag-aanunsyo, maaari nang idagdag ang pangalan ng alyansa. Tinitingnan ko ang gabay sa pag-upgrade ng chat group. Marami ang benepisyo, ngunit mataas ang bayad sa pag-upgrade. Nakita ni Chenbai na ang usapan ng lahat ay papunta sa direksyon na naisip niya dati. Kaya sumagot siya, matagal ko nang naiisip ito. Hindi ko lang alam kung handa ba ang mga kapatid sa grupo. Ang alyansa, total, ay isang organisasyon na sama-sama sa hirap at ginhawa. Ang chat group ay mas magiging komportable. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang botohan. Ang pinuno ng grupo na si Bai ay nagmumungkahi ng isang boto kung dapat bang i-upgrade ang chat group sa isang grupo ng alyansa. Pag-isipan ninyong mabuti. Huwag magmadali sa pagpapasya. Kung ang bilang ng mga sumasang-ayon ay lumampas sa 2-3, mag-upgrade tayo. Agad na sumagot si Han Xiao nang may sigla. Natanggap, Boss Bai. Katatapos mo lang sa dungeon.
Gusto mo bang bumalik para magpahinga? Mainit na ang kama rito. Nabasa ang mga linyang ito. Nalaman ni Chen Bai ang kilos ng loko-lokong si Han Xiao ngayon. Kung gaano ito kasabik, agad siyang sumagot. Sino naman ang gustong matulog sa kama mo? Ituro mo lang sa akin ang isang villa sa Magic City. Pupunta ako doon para maglinis at magpahinga. Agad na sumagot si Han Xiao. Sige po, mahal na Boss Bai. Tinapos ang pag-uusap dito. Sumakit ang ulo ni Chen Bai pagkatapos ng mahabang misyon na ito. Lumabas siya sa chat group. Hawak ang ulo sa pagod. Lumipat ang eksena sa Magic City. Mataas na antas na villa area. Sa sandaling ito, nakarating na si Chen Bai sa lugar na binanggit ni Han Xiao sa chat group. Tumayo siya sa harap ng malaking bahay. Nagulat. Ang villa area na iminungkahi ni Han Xiao ay talagang napakaganda. Ngayon ay tumingala siya. Tiningnan ang buong paligid. Sinuri ang sitwasyon dito. Pagkatapos, napanatag siyang nagsalita. Ang thermal sensor at virus sensor ay parehong walang nakitang nilalang. Mukhang ligtas. Sa basement ng villa area, may dalawang malabong anyo ng dalawang babae na nag-uusap. Ang nakababatang kapatid na may puting buhok ay mukhang takot na takot. Sinabi sa kapatid, "Ate, may pumasok, natatakot ako." Habang ang nakatatandang kapatid ay laging may mataas na antas ng pag-iingat ang mukha. Pinakalma ang kapatid, "Huwag kang matakot, pupuntahan ko at tatalunin siya." Mahinang nagbulalas ang nakababatang kapatid sa pagkabalisa. "Hindi, huwag kang pumatay ng tao. Ate, paalisin mo lang siya. Sapat na." Hindi nagtagal. Nakapasok na si Chen Bai sa loob ng mataas na antas na villa sa Magic City. Pumili siya ng isang silid ng basta-basta. Agad siyang humiga para magpahinga sa malaking kama. Sa paligid ay napakaraming malabong alikabok na may kulay amag. Habang ipinapatong ang braso sa likod ng ulo, nagre-relax siyang nagsalita. Mas maganda pa rin ang modernong keiganhawahan. Magpakalat lang ng ilang virus. Makakapagpahinga na ng maayos. Tama, ngayon. Kukunin ko ang una ng Chinese medicine mula sa dungeon para gamitin. Katatapos lang niyang magsalita, agad niyang kinuha mula sa system panel ang isang gintong unan na may magandang disenyo ng dragon at phoenix. Tumingala si Chen Bai. Tiningnan ito. Hindi niya mapigil ang humanga. Sa oras ng pahinga, ang paggamit nito ay talagang masarap matulog. Biglang napasigaw si Chen Bai. Lumitaw ang system panel, impormasyon, unan ng sinaunang Chinese medicine, Dragon Type D, kagamitan, pang-araw-araw na pangangailangan. Nagpapakalma ng espiritu, nagpapakalma ng chi, ginawa gamit ang isang lihim na formula. Kapag ginamit ito, maaaring mapataas ang kalidad ng tulog at magbigay ng maliit na depensa laban sa mga mental na atake. Nagpapakalma ng nerbiyos at nagpapahaba ng buhay. Ang matagalang paggamit ay tumutulong sa pagpapatibay at pagpapaunlad ng mental na lakas. Pilit na bumangon siya. Hawak ang unan. Tiningnan niya ito pabalik-balik, at sinabi, "Ha, bakit naging kagamitan na ito? Malinaw na sa dungeon. Isa lamang itong ordinaryong unan ng gamot. Ngayon, ang ating bida ay natulala." Tumingin sa system panel. Nag-iisip, anong nangyayari? Ang aking mga item, bakit ganito? Pagkatapos ay sunod-sunod na mga card ang lumitaw. Nagpapakita ng impormasyon ng mga item, Florera, Songqing Longhua Antas C, kagamitan ng lungsod, display. Isang obra na naglalaman ng pagsisikap ng mga artisan. I-display ito sa Museo ng Arkitektura ng Lungsod para makatanggap ng mga pasilidad ng lungsod at gantimpala sa craftsmanship. Relikya ng buhay na Buddha, klase C, espesyal na materyal. Ang katawan ng estatwa ng buhay na Buddha ay ginawa mula sa proseso ng pagpino sa mataas na temperatura at selyadong hangin. Ito ay isang bihirang materyal. Swerte dagdag 1 kapag dala. Depensa laban sa masasamang kaluluwa dagdag 5, gintong barya ng Mauritania, klase D, kagamitan, display ng lungsod. Isang sinaunang barya na kinain na ng panahon. I-display ito sa museo ng gusali ng lungsod para makatanggap ng gantimpala sa kita mula sa mga pasilidad ng lungsod. Gintong singsing ng Horus, kagamitan, accessory, Antas C. Ang singsing na pinalamutian ng mata ng Horus ay may kakayahang magpagaling dagdag 5% at maaaring aktibong magpakawala ng isang kalasag na kargado ng liwanag ng buwan. Tumayo si Chen Bai ng tuwid. Lubos siyang nagulat nang lumitaw ang mga card ng kagamitan sa harap niya. Sinabi, mahigit kalahati ng mga bagay na dinala ko mula sa dungeon ay naging mga kagamitan. Hindi pa ako nakarinig ng anumang bagay na kinuha mula sa dungeon na naging kagamitan. Mas nanlaki ang mga mata ni Chen Bai. Nagkaroon siya ng bagong ideya. Naisip, siya nga pala, dinala ko rin ang sibat ni Nut mula sa dungeon. Dahil sa nakaraang buhay, may isang malakas na emperador na ang sandata ay ang Antas 2S na sibat ni Pu. Kaya tiningnan ko ito ng ilang beses.
Pagkatapos mag-isip, hinawakan niya ang kamay. Pinindot ang kahon na nagpapakita ng imahe ng sibat. At nag-isip, Panginoon ng Templar, Sauron, iniisip kong gusto ko ang sibat ni Not. Agad na hinugot ni Chen Bai mula sa ipinapakitang imahe ang isang tunay na sibat ng maayos. Ngumiti siya ng may kasiyahan. Tiningnan ang mainit na sandata. Naisip, ibinigay ito sa akin bago ako umalis sa Vatican. Ang sibat ni Not ay naging kagamitan na rin. Ipinapakita ng system panel ang impormasyon, hindi pa nagigising na sibat ni Not, antas F, napaka-espesyal na sandata. Lahat ng katangian dagdag free, pagwawalis sa kadiliman, itataboy ng sibat ni Not ang masasamang nilalang mula sa kalaliman. Kasabay nito, ang pinsalang idudulot sa mga nilalang na ito ay tataas ng 200%. Selyo ng panaginip na alikabok, ang masasamang nilalang ay unti-unting gising ang sibat ni Not. Bilang ng natitirang pagpatay para sa unang paggising, 0/10.000. Pagkabasa, tumingala siya, medyo nagtataka, naisip niya ulit, ang mga bagay tulad ng sibat ni Not ay orihinal na umiiral sa daigdig. Ang mga bagay na naging kagamitan dahil sa paglitaw ng kalooban ng universo ay lahat nagtataglay ng natatanging mga katangian. Nakaupo ng naka-cross-legged sa kama. Si Chen Bai ay lubusang nalunod sa malalim na pag-iisip. Masusi niyang tiningnan ang dulo ng sibat at sinabi, bagamat hindi malinaw ang dahilan, ang natatanging sibat ni Not ay kasalukuyang nasa aking mga kamay. Kung wala akong sibat na ito, magiging isa pa rin ba siyang malakas na emperador? Hawak ang sibat ng napakaayos. Biglang nanginig ang kamay ni Chen Bai. Sobrang gulat niya, nabitawan ang kamay, at nagbulalas. Bakit medyo masakit ang kamay ko? Hinayla niya pabalik ang kamay. Biglang napansin na may problema sa palad. Naiinis na nagtaka si Chen Bai. Buong palad ay namumula. Tinatanggihan ba ako ng sibat ni Not na ito? Ang nasugatang palad ay agad na ginamo ni Chen Bai gamit ang kakayahang magpagaling sa sarili. Yumuko siya, tiningnan ang sibat ng mas malapitan. At ulong, mukhang kabilang ako sa isa sa 5 uri ng kasamaan, madilim. Nahulog, kalaliman, marumi, sa paghusga nito. Hindi ko magamit ang antas F pero napaso na ang kamay ko. Sa huli, nagpasya si Chen Bai na itago ito. Naisip niya, pag umabot ito sa antas S baka lutuin na ako nito ng buo. Talagang sandata na kontra sa akin. Ilagay na lang ito sa imbakan para magkaalikabok. Kung gayon, mababawasan ng isang bagay na nagbabanta sa akin sa mundong ito. Biglang may ingay mula sa labas ng pinto. Kusa itong bumukas. Pumasok ang liwanag. Tumingala si Chen Bai. Tumingin para suriin. Ngayon ay kalahating naniniwala. Kalahating nagdududa siya. Naisip niya, malinaw na nilock ko ang pinto. Mula sa labas ng pinto, isang punyal ang direktang lumilipad patungo sa sentro ni Chen Bai. Nakaupo siya sa kama at natuklasan na niya ang signal na ito. Agad, sa mataas na kakayahan sa reaksyon, ginamit ni Chen Bai ang 2 daliri para saluhin ang maliit na punyal. Pinigilan ito bago ito makapinsala sa kanya. Ang maliit na punyal sa kamay ni Chen Bai ay nanginginig. Tinitigan niya ito ng masusi at nag-isip. Ang salot at ang thermal vision ay parehong hindi ito makita. Tiyak na isang espiritual na nilalang ang kumokontrol sa punyal na ito. Maaari lamang itong kumontrol ng mga item para umatake. At napakababa ng antas nito. Hawak pa rin niya ang maliit na punyal gamit lamang ang 2 daliri. Na parang may sinusubukang agawin ang punyal mula sa kanyang kamay. Patuloy itong nanginginig. Nag-isip pa si Chen Bai. Ang apoy ng impyerno ay maaaring sunugin ito agad. Ngunit masisira ang silid tulugan na ito. Bahagyang binitawan ni Chen Bai. Agad na nakawala ang punyal mula sa kanyang kamay at lumipad paikot sa likuran. Sinundan niya ito ng tingin. Ulong. Nakakasakit talaga ng ulo. Ang aking mental na lakas ay halos 300 lamang. Ngunit isa lamang ang skill ko na maaaring makapinsala sa espiritual na katawan. Ang punyal, pagkawala sa kamay, ay agad na humiwa patungo sa ulo ni Chen Bai. Napakadali niyang yumuko para umiwas. Pagkatapos ay tumingin siya sa sistema. Nag-isip, gamitin ang mga puntos ng virus na nakolekta sa pagdepensa sa lungsod at sa dungeon para tingnan kung may mga skill na mas mura ang halaga. Ngayon ay sinadya niyang magsalita ng malakas palabas, na parang walang pakialam. Ang Blacklight virus ay mukhang walang epekto sa mental na lakas. Paano naman ang linya ng T-virus? Habang nagsasalita, tumayo siya ng bahagya, ang punyal. Kasabay nito, ay tumusok pababa sa kutson. Nagkunwari pa ring walang kamalay-malay si Chen Bai. Nagdagdag pa, walang pathogen. Hindi ma-unlock ang skill. Mas mabuting tingnan kung anong uri ng virus ang nasa kamay ko na maaaring mag-evolve sa mental na lakas. Ipinasok niya ang kamay sa bulsa. Mahina akong naglakad. Isang palinggan lang.
Naiwasan niya ang isa pang pataksil na atake ng punyal. Ngumiti si Chenbai, sinadyang magsalita ng mas malakas. Ang kasalukuyan kong puntos ay sapat na. Lumitaw ang system panel. Matagumpay na napalakas ang virus. At ang zombie virus ay nag-evolve sa ancestor virus. Matagumpay na napalakas ang virus. At ang ancestor virus ay nag-evolve sa T-virus. Matagumpay na napalakas ang virus. At ang T-virus ay nag-evolve sa T-virus, mental enhancement. Maaaring ang hindi kilalang nilalang na hindi nakikita kanina ay napansin na sinadya ito ni Chenbai. Kaya ibinato na lamang nito ang punyal sa lupa. Lumingon siya para tingnan. Medyo nagulat din. Nanlaki ang kanyang mga mata. At ang kilos ni Chenbai ay puno ng pagtataka. Nagsalita, bakit tumahimik? Tumakbo na. Ngayon ay nagngalit siya ng ngipin. Sumimangot, sinabi, tingnan natin kung anong klaseng espiritu ito. Nag-abiso ang system panel, ang eksklusibong skill ng T-virus, mental enhancement, ay na-unlock, master telekinesis. Ang eksklusibong skill ng T-virus, mental enhancement, ay na-unlock, remote control. Matagumpay na napalakas ang virus. At ang auxiliary skill na remote control, psychic vision ay na-unlock. Nagniningning sa gitna ng aura ng virus na pumapalibot. Ipinikit ni Chenbai ang mga mata. Nag-focus sa pagdama ng mental na lakas. Pagkatapos makumpleto ang mental na lakas, tumingala siya at nakita ang mga kaluluwa ng dalawang babae na nag-aaway. Ang nakababatang kapatid ay pilit na pinipigilan ang nakatatandang kapatid na mainitin ng ulo na sumusuntok. Sumigaw ang nakababatang kapatid. Ate, umalis na tayo. Nagngalit ang ngipin ng nakatatandang kapatid. Sumigaw. Tapusin siya. Ang walang kwentang ito. Nang ahas pang pumasok sa bahay natin. Nang makita ng malinaw ang eksenang ito. Nagulat si Chenbai. Naisip, isang kumpletong espiritual na katawan, mukhang maganda. Hindi dapat ito isang mababang antas na kaluluwa. Bakit kaya lamang nitong saksakin ang mga tao gamit ang kutsilyo sa kusina? Tinitigin niya ng masama ang dalawang kakaibang anyo sa harap niya. Nag-focus sa paggamit ng mental na lakas. Bumulong siya. Ngayon, gamitin ang mental na lakas para i-lock sila at obserbahan. Isang sound wave ang kumalat mula sa kanyang sentido palabas. Ang kaluluwa ng nakatatandang kapatid. Namumula ang mga mata. Galit ang mukha. Tinitigin si Chenbai. At sumigaw ng malakas. Tapusin siya. Mga bagay na pumapasok sa bahay na ito, kailangan kong protektahan ang kapatid ko. Ipinapakita ng system panel, evolved, Yanchi. Talento, isang katawan. Dalawang kaluluwa, masamang espiritu antas S. Level, 2. Espiritu, 15. Likas na kakayahan, kontrol sa lahat ng bagay. Pagpasok ng masamang kaisipan. Pagpawi ng tunog. Ang nakababatang kapatid ay umiiyak. Patuloy na pinapakalma ang kapatid na babae. Sinabi, hindi siya masama. Ate, kumalma ka. Lumitaw ang system panel, evolved, Yanzu. Talento, isang katawan at dalawang kaluluwa, mabuting espiritu antas S. Level, 2. Espiritu, 15. Likas na kakayahan, kontrol sa lahat ng bagay. Pagpapakalma gamit ang mabubuting kaisipan. Pag-iipon ng positibong enerhiya. Pagkatapos basahin ng mabuti ang impormasyon ng dalawang kaluluwa. Naghalukip-kip si Chenbai. Nag-isip, sila pala talaga ang mga evolved. Hindi pa ako nakakakita ng maraming evolved na kayang magbago ng anyo dahil sa talento. Ang nakatatandang kapatid ay patuloy na kumikilos ng padalos-dalos. Hawak ang punyal sa kamay. Yumuko siya. Tumakbo papalapit sa kanya. Naramdaman ni Chenbai na sinusubukan siyang atakihin ng babaeng ito. Hinawakan niya ang kamay ni Yanchi na may hawak na punyal at pinakalma siya. Yanchi, tama ba? Kumalma ka. Hindi kita sasaktan. Ngayon ay ginamit niya ang espiritual na lakas. Naglabas ng nagniningning na puwersa ng virus. Pagkatapos ay pilit siyang nagsalita pa. Pakawalan mo ang iyong mental na lakas. Mararamdaman mo ang pagkakaiba sa pagitan natin. Ang aking mental na lakas ay mas mataas ng 20 beses kaysa sa iyo. Bigyan kita ng huling pagkakataon. Kung gagawa ka pa ng gulo, papatayin kita at ang kapatid mo. Hindi makapagsalita sa galit si Yanchi. Napilitan siyang huminto sa ginagawa at nagngit-ngit ang mga ngipin. Sumisigaw. Ang lakas ng loob mo. Tumakbo palapit ang kapatid niyang si Yanzu. Nagsusumamo. Kuya, pakiusap. Huwag mong saktan si Ate Yanchi. Matapos kumalma, napakakalmado ni Chenbai na umupo. Tumango-tango ng masaya. At nangako, hindi ko siya sasaktan. Ngunit kailangan ninyong makinig sa akin. Hanggang sa sumigaw na naman ang nakatatandang kapatid. Lintik, anong klaseng masamang iniisip mo? Ako ang puntiryahin mo. Huwag mong apihin ang kapatid ko. Mahigpit na niyakap ni Yanzu ang braso ng kanyang ate upang pigilan ito. Kabaligtaran sa kanilang reaksyon. Napaka-relax ni Chenbai.
Iniling niya ang ulo at nagtanong pabalik. May masama akong iniisip. Iniisip mo ba ang mga maalay na bagay? Ikaw mismo ang nag-isip niyan. Tapos nahihiya ka. Nagalit ng husto ang nakatatandang kapatid. Nagngit-ngit ang mga ngipin at muling sumigaw. Ikaw, papatayin kita. Itinaas ni Chen Bai ang kamay. Itinuro sila, at sinubukang ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Tumayo kayo riyan at may itatanong ako. Alam niyo ba kung anong nangyayari sa mundong ito? Marunong ba kayong gumamit ng evolution panel? Mahinang sumagot ang nakababatang kapatid. Alam po namin, at kaya rin naming gamitin ang panel ng Evolver. Si Yanqi ay hindi pa rin gaanong nakikikooperate. Ngunit sumagot pa rin. Nabasa ko na rin ang Evolution Forum. HMPH. Siyempre alam ko, maraming tao ang namatay. Mabuti pang mamatay na lahat ng mga peste. Lumapit si Chen Bai at nagtanong pa. Kung ganoon, bakit nasa level 2 ka lang? Natatakot ka bang lumabas at pumatay ng mga halimaw para makaipon ng experience? Nakapamayaiwang si Yanqi at diretsong sumagot. Tama, ako mismo ang pumihil sa kapatid ko. Si Yanzu na medyo mahiyain ay napahawak sa dibdib at nagsalita. Sila, dati rin silang mga tao. Hindi po ba? Ako, hindi ko kayang saktan sila. Saka, hindi naman nila kami kayang saktan. Ngunit ang mga salitang ito ay sinaman ng tingin ni Chen Bai at sinabihang. Tanga, yung makakasakit sa inyo ay darating din sa malaot madali. Kapag dumating ang pagkakataon, aasa ka lang ba sa iyong level 2 na lakas para harapin sila? Tandaan mo, ang uri ng talento ninyo ay napakadelikado dahil ang lakas ninyo ay kasama ng emosyon. Dito, tumingala siya at tinitigang mabuti ang dalawang babaeng naguguluhan dahil sa kanyang mga sinabi kanina. Nagpatuloy siya, huwag ninyong hayaang maapektuhan ng emosyon ang inyong lakas. Maging tanga, at mabagal umunlad. Ipikit ninyo ang inyong mga mata. Maingat na damhin ang lakas. At kontrolin ito. Pagkatapos, gamitin ang rason para pag-isipan kung ano ang dapat ninyong gawin. Naramdaman nilang dalawa na walang masamang intensyon si Chen Bai. Kaya't walang kamalay-malay na sinunod ng magkapatid ang kanyang sinabi. Makalipas ang ilang sandali, biglang nagbago ng malakas ang estado ng magkapatid. Ang kanilang mga ilusyon ay malakas na yumanig. Sinubukang lumaban ng nakababatang kapatid. Napabulalas. Ako, dapat akong tumulong sa iba at maging mabuting tao. Sinusubukan niyang buong makakaya na tumulong sa lahat. Ang nakatatandang kapatid na si Yanqi naman ay nanigas sa hirap. Sumisigaw. Matapos na, lahat ng basura sa basurang mundong ito na mang-aapi sa kapatid ko ay dapat mag-log-out. Sino mang mang-api sa kapatid ko ay pupuksain din. Ang dalawang naghihirap na kaluluwa ay walang tigil na nanginginig sa harap ni Chen Bai. Nakaupo pa rin siya roon. Pinagmamasdan ang kanilang kilos. At nagsalita, mukhang malubhan ang nabawasan ang kanilang katinoan. Ngayon, mas naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ipinatong niya ang kamay sa hita. Medyo nag-aalala para sa kanila. At ulong, kung hindi sila sisanayin ng tama, hindi magtatagal ay magiging dalawang hamak na nilalang sila nakikilos ayon sa instinct. Ganap na magiging mga halimaw. Tumayo ng tuwid si Chen Bai. Tiningnan ang dalawang kaluluwang naghihirap sa harap niya. Nag-iisip ng paraan para matulungan sila. Ang pagsasanay sa ganitong uri ng kristal na naapektuhan ng emosyonal na puwersa ay dapat munang bawasan ang epekto ng enerhiya sa kanila. Itinulak niya ng tuwid ang kanyang mga kamay sa harap nilang dalawa. Mula sa kanyang mga palad, lumabas ang isang maliwanag na lilang enerhiya. Tila nakuha niya ang paraan ng paggamot at ulong. Gamitin lang ang telepatikong enerhiya at paglaruan sila sandali. Ayos na, maaari ko ring sanayin muna ang aking kakayahang kontrolin gamit ang telepatiya. Subukan munang gamitin ang ganap na pagsupil. Sa paligid ng kanyang kamay, umikot ang maliwanag na lilang enerhiya. Ang magkapatid na Yanzu at Yanqi ay tumilapon at nagkabanggaan. Pareho silang sumigaw. HYAA. Anong gusto mong gawin? Naging seryoso ang mukha ni Chen Bai. Ibinaba niya ang kanyang boses at sinabi sa magkapatid. Tama, gamitin ninyo ang lahat ng lakas para lumaban hanggang maubos ang enerhiya. Habang ginagamit ang dalawang kamay, kinokontrol niya ang asol at pulang enerhiya na pumapalibot sa magkapatid. Nag-isip siya, maaari kong sanayin ang aking kakayahang bumuo at kumontrol ng telepatikong enerhiya. Sa nakaraang buhay, hindi naman ako eksperto sa larangan ng espiritualidad. Kaya hindi gaanong malakas ang kakayahang ito. Ganoon na lamang, pinaglapit ni Chen Bai sina Yanzu at Yanqi. Nanginginig sa hirap ang dalawang babae. Lalo na si Yanzu. Medyo kakaiba ang kanyang posture. Nakita ni Chen Bai na habang patuloy na kumokontrol ay napapailing siya. Kung kokontrolan ng dalawang espiritual na katawan ng sabay, ang pangkalahatang posture ay makukuha. Ngunit ang mga detalye ay kulang na kulang pa.
Dagdag pa, dahil lumalaban pa rin sila. Medyo, makalipas ang ilang sandali, nakatulog ang magkapatid na Yan Chi at Yan Zu matapos ang isang labanan ng paglaban na kontrolado ni Chen Bai. Bigla na lang, labis na nagulat si Chen Bai. Hindi niya maintindihan ang kilos nilang dalawa. Bakit wala ng lakas para lumaban? Malinaw na may enerhiya pa sa kanilang mga katawan. Nanambalik na ba ng kaunti ang kanilang talino? Iniisip ba nilang hindi ko sila sasaktan? Sa sandaling ito, lumapit siya sa kanila. Parehong kamay ay naglalabas ng mas maraming enerhiya. Habang naglalakad, nagbabala si Chen Bai. Mukhang hindi pa ninyo naiintindihan ng lubusan ang sitwasyon. Kung hindi ninyo matututunang kontrolin ang emosyonal na enerhiya, hindi magtatagal ay magiging mga walang malay na halimaw kayo. Muling bumangon ang magkapatid na yan. Nanigas ang katawan at lumaban. Papalapit na sa kasukdulan ang laban. Iwinasiwas ni Chen Bai ang dalawang kamay paatras. Malakas siyang sumigaw. Kung gayon, mas mabuti pang tapusin ko na kayong dalawa ngayon din. Nakatakot ang mga salita. Ang magkapatid na Yan Zu at Yan Chi ay napalibutan ng malakas na enerhiya na parang bagyo. Pinunit nito ang mga damit sa kanilang katawan sa maraming piraso. Ang dalawang kapatid ay ganap na nailantad ang kanilang mga hubad na katawan sa harap ni Chen Bai. Pagkatapos noon, mula sa labas ng pinto, malinaw na maririnig ang mga hindi pangkaraniwang tunog. Baluktot at malakas na pagyanig, si Chen Bai ay ginagamot ang magkapatid ng sabay. Isang oras ang lumipas. Pagod ang dalawang babae matapos ang laban kay Chen Bai. Nakasandal ang ulo ni Yan Chi kay Yan Zu. Natutulog sa ilalim ng kumot. Ang ating bida ay labis na nasisiyahan matapos ang matinding sesyon ng pagtutulak ng kariton, euphemism. Umupo siya sa paanan ng kama at nagtanong. Ngayon, kung makakita kayo ng isang halimaw na umaatake sa isang tao, ano ang gagawin ninyo? Biglang iminulat ni Yan Zu ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kumot at agad sumagot. Ililigtas ko ang taong iyon at pupuksain ang halimaw. Si Yan Chi naman ngayon ay mas mahinahon na. Kumilos ayon sa lakas. Kung kaya, unahin munang ipadala ang halimaw sa kabilang buhay. Sa pamamagitan ng pagsubok na ito, seryosong pumuri si Chen Bai. Magaling, mukhang nanambalik na ang inyong katinoan ngayon. Bagamat mayroon pa ring paghahati sa pagitan ng mabuti at masama, hindi na kayo naaapektuhan ng enerhiya para maging sukdulen. Ngayon, napakasaya ni Yan Zu na sumagot. Salamat po, kuya. Samantalang si Yan Chi naman ay galit na parang tuta. Nagsabi, HMPH, ang mga marahas na pamamaraan na ginamit mo sa amin. Hindi magtatagal ay ipapatikim ko rin sa iyo. Binalewala ang mga sinabi ng nakatatandang kapatid. Yumuko si Chen Bai at dahan-daang tumayo. Mahinahong nagpaliwanag pa. Noon, hindi ninyo alam kung paano kontrolin ang enerhiya. Ngunit dahil sa inyong yin-yang na talento, kaya nyo pa ring automatikong sumipsip ng kapangyarihan. Ngayon, magsisimula kayo sa wala. Tuturuan ko kayo ng ilang pangunahing pamamaraan. Pagkatapos, humarap siya. Itinaas ang kanang kamay, at siniksik ang enerhiya. Subukang pakawalan ng unti-unting naiipong enerhiya palabas. Ipakita ito sa anyo ng kasuutan. Nang marinig ito ng magkapatid, namula sila at tumingin sa kanya. Pareho silang kinakabahan at interesado. Agad nilang sinunod ang tagubilin ng bida. Si Yan Zu ay nagpalabas ng enerhiya na naging isang cute na laso sa kanyang ulo. Si Yan Chi naman ay ginawa itong isang kaakit-akit na guwantes. Nagawa ito ng dalawang babae. Lumapit pa si Chen Bai para magpaliwanag ng mas detalyado. Ang enerhiyang pinapanatili sa loob ng katawan ay dapat pagpasyahan batay sa sariling kakayahan. Kapag lubusan nyo nang na-master ito, gagamitin ko ang ilang araw na pahinga para gabayan kayo sa pag-angat ng ilang antas. Makalipas ang ilang oras, sa Red Star Mental Hospital Dungeon sa MCT. Ngayon, kumpleto na ang kasuutan ni Yan Zu. Mukha siyang napakasanay sa pagkontrol ng enerhiya sa isang zombie. Nagsasagawa ng Benevolent Spirit Altar Sound Superdo, Soul Cleansing. Sa kabilang banda, si Yan Chi ay napaka-professional din. Ang napakaastig na babae sa kanyang bagong kasuutan ay kinokontrol din ng enerhiya sa isa pang zombie. Evil Spirit Evil Thoughts Distortion. Masigasig na pinapatay ng magkapatid ang bawat zombie sa ospital. Sabay na lumalaban at nagsasanay sa pagtutulungan. Lumitaw ang system panel. Nag-uulat, ang mini-boss na head nurse ay napatay na. Kaya natapos na ang misyon. Matapos maunawaan ang kabutihang loob ni Chen Bai, naging mas malumanay si Yan Chi. Tumakbo siya papalapit at masiglang ipinagmalaki kay Chen Bai. Okay ba ang ipinakita namin? Kuya, ngumiti siya ng may kasiyahan. Ngunit napansin niya ang masamang intensyon ni Yan Chi. Kaya itinuro niya ito at pinaalalahanan pa. Huwag kang palihim na magpasok ng masamang kaisipan sa katawan ko. Wala itong epekto. Nahuli sa akto.
Biglang binawi ni Yanchi ang kamay. Masungit na nagsabi, siguro dahil isa ka ring masamang bagay kaya walang epekto ang masamang kaisipan. Sanay na sa eksenang ito. Si Yanzu ay humikab na lamang ng paulit-ulit. Biglang lumitaw ang abiso ng system panel. Naguulat. Lumingon si Chenbai. Nagulat. Ha, mensahe mula kay Mengmeng. Sa forum, nag-message si Mengmeng, Master Bai. Nais tayong tulungan ng Sword Immortal na malampasan ang isang nightmare level Mystic Realm dungeon. Nag-message si I'm really not a Sword Immortal, Kuya Bai. Kung may oras ka, kailangan mo talagang tumulong. Sumagot si Chenbai, ipadala mo sa akin ang impormasyon ng dungeon sa private message. Sumagot si I'm really not a Sword Immortal, sige. Agad na nag-message ang account na Daisy, may isang pwesto pa sa team. Pwede ba para sa kapatid ko? Pagkatapos noon, isa pang system panel ang lumitaw, dungeon, Shu Mountain Path. Uri, espesyal na nightmare level dungeon. Paglalarawan, ang landas sa Shu Mountain ay mahirap tahakin. Mas mahirap pa kaysa umakyat sa langit. Ang sinaunang bundok ng mga immortal ay hindi na makita ang anino ng mga immortal. Ngunit maririnig ang tunog ng mga espada na umaalingaw sa kalawakan. Ang mahabang landas sa bundok. Sino ang makakaakyat sa tuktok na nababalot ng ulap? Tinatakpan ang mga pagkakataong hindi pa malulutas. Bawat hakbang, bawat bato ay isang pagsubok. Kung walang pahintulot ng immortal, ang bangkay ay mahuhulog sa napakalalim na bangin. Kinakailangan sa pagpasok, tanging mga evolver lamang. Si I'm not a Sword Immortal, Evolution ID, 098, bilang leader ng team ang maaaring pumasok sa dungeon. Ang team ay hindi dapat lumagpas sa 4 na tao. Minimum level, nabanggit ngunit hindi tiyak sa teksto. Pagkatapos basahin, hinimas ni Chenbai ang baba. Nag-iisip, kaya pala nagmamadali, dahil may limitasyon sa level. Matapos mag-isip ng matagal habang kinakamot ang ulo, nagpatuloy si Chenbai sa pagmumuni-muni. Siguro hindi ko narinig ang tungkol sa e-sword, immortal, sa nakaraang buhay. O posible kayang hindi siya nakahanap ng mapagkakatiwalaang mga kasama. Kaya namatay siya sa dungeon na ito. Nagkagulo na naman sa forum. Nag-message si Chenbai, sakto lang. Hindi pa ako nag-change class kaya limitado sa level 10 ang antas ko. Sama-sama tayong bumuo ng team. Sumagot ang account na Bawang, ang huling pwesto sa team ay dapat paglabanan ng patas. Ngayon, sumali si Liu Wei, nandito na ako. Sumagot ang account na Zenshen Bushi Jiade, mga kasamang Sword Immortal Daoist. Naabisuhan na ang channel. Sasama ako sa pagkakataong ito. Paumanhin sa inyo. Pag-scroll pababa, nag-message si Han Xiao, account ni Han Wang, bakit may ganitong manipulasyon sa likod? Old Daoist, binenta mo ba ang chrysanthemum mo sa Sword Immortal? Sumagot si Bawang, magkano man ang ibinayad niya? Dodoblehin ko. Chrysanthemum, huwag na nating pag-usapan yan. Nagdagdag si Yezi, hindi patas. Nag-message si I'm not a Sword Immortal, para pakalmayin, huwag kayong magalit. Lahat, ang dungeon na ito ay may kinalaman sa tradisyonal na cultivation ng ating bansa. Kaya nagpa siya akong isama ang tunay kong kapatid. Sa susunod na dungeon, tiyak na uunahin ko kayo. Pinanood ni Chenbai ang diskusyon ng lahat sa group chat at bahagyang natawa. Pagkatapos isara ang sistema, lumingon si Chenbai at sinabi sa magkapatid na yan. Sige, tapos na tayo para sa araw na ito. Uwi na tayo. Hindi pa nasiyahan si Yanchi. Medyo nadismaya siyang nagtanong. Hindi na magpapatuloy. Kaya ko pang lumaban. Kaya diretsong sinabi ni Chenbai ang antas nilang dalawa. Sige na, ang mga